lupang hinirang, puno ng kahilingan, nakatanggap ng banal na panawagan, sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang tumpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Tinagdian perlas ng silangan, lupang hinirang, puno ng kagitingan, nakatanggap ng banal na panawagan, sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsabay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsabay may pagpapala, sa iyong pagsabay mayroong himala, sa iyong pagsabay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas, samba Pilipinas. Woo! Hallelujah! Come on, everybody, shout hallelujah! Hallelujah! Woo! Woo! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Great day, everybody. Welcome back to Samba Pilipinas Online Station presents 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! And we are back here at our online station here at Samba Pilipinas. And of course, our humble program segment is Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Maraming salamat for those of you na mga nandito ng maaga. And it's good to be early. And of course, you can tag your friends who would want to be part of our program for tonight. And mag-comment na kayo dyan sa comment section below ng inyong mga pagbati sa bawat isa.
And of course, kamusta naman kayong lahat ngayong gabing ito? And it's already 6:02 p.m. here in the Philippines to your places all over the world. And lahat tayo ay excited ngayong gabing ito because we are always excited because the Lord God is always doing something that is great for all of us and for our nation. Marami ng mga kasama tayo pa dito po sa comment section, pero bago ko po basahin ang mga yan, kayo po muna ay mag-hello sa kanilang lahat. Ayan, magandang gabi sa ating lahat, mga kasamba Pilipinas. Welcome kayong muli dito sa ating Samba Pilipinas online station, sa ating programa na Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Tayo ay naniniwala dito na ang galaw ng Diyos sa ating bayan ay tuloy-tuloy sapagkat ito hindi naawat, hindi ito mapipigil, kundi ito ay pupunuin ang buong daigdig. We are continuously contending for the call and destiny of our beloved nation. At alam natin na maraming mga glorious words spoken of our nation, that we are called to be a missionary sending nation, a launching pad of the gospel, the burning bush of Asia, a light to the nation, a worshiping nation, at marami pang mga ibang mga glorious words spoken of our nation. At tayong lahat ay maligaya, tayo nagagalak, sapagkat ang mga salita na ito ay hindi babalik na walang kabuluhan, kundi ito ay magkakaroon ng kaganapan, sapagkat tayo ay naniniwala sa pangako ng Diyos na hindi napapako at tayo nakikilahok sa sinabi ng banal na kasulatan that the whole earth will be filled by the glory of God, and part of it ang ating nasyon, ang ating bayang Pilipinas, na kung saan tayo ay nakikitoka, tayo ay nakikiambag, at we are taking responsibility for our beloved nation, na tayo ay may panawagan at merong ginagawa ang Diyos sa ating bayan, and we are a true worshiping nation, that we believe that in true worship, things are being divinely done, because in true worship, the life of God is physically present on earth through bodily forms of those who are true worshipers. True worship is manifesting the life of Christ. Kaya naman, isang buong oras tayo magsasama-sama at tayo magkakaroon ng mga awitin, mga God-given song na may kinalaman ang mga letra sa istorya, sa history, sa current events, sa mga pangako ng ating Panginoon, sa mga declaration ng mga bagay na nakita natin na naka-align sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya samahan niyo po kami at laging may nangyayari sa tunay na pagsamba. Kaya mga minamahal, kanina ay sumigaw na tayo ng Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Meron din tayong mga updates na ipapakita sa atin na sa lahat na aspeto ng ating buhay ay nagmamanifesto ang buhay ni Kristo. Amen and amen. Basta tayo nilang comments dyan. Si Tita Maris Eres Waco, great day po Samba Pilipinas. Si Ate Tessa Gliam, great day po Samba Pilipinas. Ayan, Ate Maylin Kim from South Korea, great day po Samba Pilipinas. And sino pa? Si Ate Lorima Cruz, great day po Samba Pilipinas. Si Kuya Boyd Cruz, of course, nandyan din. Si Pastor Tay Bien Ramirez, great day po my beloved Samba Pilipinas fam. Yes, patuloy ang pagsigaw, mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Amen and amen po. Kamusta po kayo? At si Steph Joy, blessed and great day po that Bishop Elmer, Mami Malutay, Mark Nay, Hazel, Nay, Mike, Ate Yuan, Kuya Cody, and to all mga katipaneros. Ayan, Samba Pilipinas na, sabi ni Steph Joy. Si Pastora Tess German from South Korea, blessed evening po. Of course, our Pastora Mami Malu Magpantay, great day, Samba Pilipinas fam. Si Kuya Arvin Belen, great day po, Tay Elmer and Samba Pilipinas family. Great day din sa iyo, Kuya. Si Ate Tessa Ozain. Ayan, blessed evening po. Hello po sa inyo. Taga saan po kayo, Ate Tessa?
Sanay ako sa TikTok eh. No? Nagtatanong ako tungkol taga saan. Ayan, si Ate Tess Menorca, Great Day Kasamba, Pilipinas. Si Pastora Naises Collado, Great Day po Samba, Pilipinas. Hallelujah, mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Si Maria Suaco, mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Amen and amen po, sabi ni Pastora Tess German. And si Ivy Mojica, good evening po Samba, Pilipinas. Enjoying my session at the moment, sabi ni Pastor Tai Bien. Kasama po ang Samba Pilipinas family. Patuloy kayong palakasin. Kasama mo rin ang Panginoon. Yes. At talagang biyaya, ang grasya, ang intervention ng Diyos ay laging nasa sa iyo. Yeah. Alright. And of course, sabi nga po ni Papa kanina, may mga updates tayo. Every Saturday naman yan, meron tayong mga updates. But before anything else, of course, before we proceed with our program for tonight and give you some updates na mga ginagawa ni Lord sa ating pamilya, we're going to sing some songs, of course. And one of which, the first song that we are going to sing for tonight is, of course, Samba Pilipinas. That's the song. Because we are going to celebrate this year is the 10th year anniversary of Samba Pilipinas. 10 years, a decade of Samba Pilipinas certified. Yes. And by celebrating, we are going to celebrate tonight by singing the song Samba Pilipinas. All right. Samba Pilipinas! Perlas ng silangan, lupang hinirang, puno ng kagitingan, nakatanggap na banal na panawagan, sumamba't magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang hukay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Perlas ng silangan, lupang hinirang, puno ng kagitingan, nakatanggap ng banal na panawagan, sumamba't magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas, ng iyong buong lakas, pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang hukay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang hukay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila.
Samba Pilipinas. Ayan, isang dekada na tayo ng platform natin sa Samba Pilipinas this coming September 11. At tunay nga na ang katapatan ng Diyos ay hindi matatawaran at meron tayong mga Thanksgiving offering na bilang bahagi ng ating selebrasyon. At nakita natin ang patuloy na pagbibigay ng Panginoon ng progresyon sa ating munting platform. Tayo ay tunay nga na nakakapag-contribute. Tayo ay nagpa-participate sa nangyayaring pagkilos at paggalaw ng Diyos sa ating bayang Pilipinas. At alam natin na ang atmosphere, no, nakakadagdag tayo ng atmosphere at tayo ay yung temperatura ng init, ay tayo rin ay nakikiambag sapagkat katulad ng bagyo, yung atmosphere at yung temperature ng dagat. Ito ay ilan sa mga sangkap para mabuo ang bagyo. Tayo ay nagkaroon ng pagbubuo ng bagyo, bagyo ng galaw ng Diyos para sa ating bayang Pilipinas. Amen and amen. And of course, sabi ni Taibian, Yahoo! Thank you po, Lord, sa 10 taon ng inyong grasya for this family of mine. Hallelujah. Ayan. Amen po. Gumagawa ang Diyos na dakila, sabi ni Kuya Boy at Cruz, si Pastora Rafaela Joy Dampitan. Great day po, Samba Pilipinas. Tita Marisa, amen. Thank you po, Lord. Si Sandra Ray Domingo, mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Great day po, Samba Pilipinas, sabi ni Deborah Dampitan. Ganon din si Tito Raymond Dampitan. Mabiyayang gabi po sa Samba Pilipinas. Ayan. Amen. And of course, ilan sa ating mga updates for tonight ay, of course, ngayong araw na ito, ang mga naganap ngayon for every Saturday for the past few Saturdays already, 3 ba or 4 na yata, ang SBS na tinatawag natin. So, ano yung SBS? One Will? Saturday Bible School. Saturday Bible School. Ayan. Of course, today ay umulan man, andyan pa rin si Pastora Ella for the kids and for the young generation. Next generation. Tinan niyo mga kabataan yan. So, patuloy ang pagtuturo, patuloy ang pagbibigay ng buhay ng ating butihing pastora. Pagtatanim anak ng salita ng Panginoon Diyos sobrang sa tuwa buhay na nakapula ng mga bata. At of course, alam natin na nagsisimula sa mga bata. Amen. Train up a child in the way they should go. When they grow old, they will not depart from it. Amen and amen. Ayan po, sobrang tuwa nila. Yung naka-red and naka-blue, pero yung dalawa mo kasi seryoso usapan nun. Ayan, sino nasa gitna? Medyo malaki na, no? Pero, ayan po, mga kabataan po yan. Yan po ay talaga naman sinatsaga ng ating Pastora Ella. And congratulations, every Saturday yan. Talagang tuloy-tuloy, umulan, malakas o hindi, nandiyan pa rin yan. Correct. Sa tunay na pagsamba, anak, ay alam natin na ito'y sa lahat ng aspeto nagmamanifesto ang buhay ni Kristo. At ito ay sa larangan, anak, ng pamilya. Itong, of course, ang godly couple, godly family, godly children, at of course, godly parents. At alam natin na kasama ang mga bata na ito. Kaya naman, of course, si Ate Pastora Ella ay talagang very committed na para magtanim na mabinhi ng salita ng Panginoon para sa mga mumunting mga bata na ito na we never know kung saan sila pwedeng makarating sa mga tinanim na mga binhi ng salita ng Diyos sa kanila, na patuloy na ito ay tutubo at ito ay magdadala sa kanila patungo sa isang buhay na kung saan ay naka-align sa pangako ng Diyos. Amen and amen yan. So, every Saturday yan. And kanina, nabanggit ni Papa kanina kay Cody na eventually, yung sisimulan na natin ang ating youth ministering gathering dito naman. So, abang-abang lang tayo mga kabataan. Okay, another thing that we have done just before this live session, yung TikTok natin. Of course, Sir Mark M. dyan sa TikTok. Live natin kanina talaga namang may special guest tayo dyan.
Dalawa yan actually. Tatatalon yan. And ayun, no, nag-ayos ng drums. And then, yan yung TikTok po natin kanina. Talaga namang we were able to reach ilan, Papa, yung views po? 13,000. 13,000. Grabe, no? And ang dami sumama sa atin kanina. Marami nakapag-fellowship sa atin. And even those na nag-request sa mga songs, may mga katanungan din yung iba, ay talagang isang matagumpay na pagla-live natin kanina sa TikTok. Everyday po ginagawa ko yan. So, at Sir Mark M. dyan sa TikTok. And every Saturday po kasi, since nandito naman na tayo, so, ginagawa natin yan kasama yung banda. Yung banda ng Pilipinas, sinasama natin. Kaya na-enjoy ang ating mga followers. Ibang bansa eh. Germany, Taiwan, ano pa po ba yung kanya? UAE, Malaysia, Singapore, Australia. Ano isa yung kanina? Zambia. May ko lang narinig yun po eh. Republic of Zambia daw. Canada, meron din po. Maraming mga iba pa mga bansa. Qatar, siguro. meron din po. Qatar. At of course, ng mga kinaroroonan ng ating mga kapwa Pilipino. Ano? Yes. At alam natin na dito sa ating programa ay tayo patuloy na naniniwala sa tuloy-tuloy na galaw ng Diyos para sa ating bayang Pilipinas. Amen. And when we talk about the nation, we are talking about the people. Kaya nga, saan man dako na mayroong mga Pilipino, nakasama natin anak na nag-worship, nakasamang mag-fellowship, and of course, nakita natin maraming mga inspiration, encouragement, baga yung mga awitin, yung mga songs of hope, songs of love, at alam natin, very powerful ang music. Kaya naman, nakapagtanim tayo ng binhi, ng mga binhi ng ilaw ng Diyos para sa mga kapwa natin, mga Pilipino. Amen and amen. So, next yung mga ilan sa inyo na wala pang TikTok, gawa na kayo ng TikTok nyo para makasama ko kayo every night. And every Saturday yan, hapon yan, 3 to 5 p.m. yan. Okay. So yon, thank you Lord God for this platform. Another, Si Sir Lambert, anak. ayun, no? Nandyan po ba siya? Niya, wow, nakaka-bless po si Pastora Ella at ang buong pamilya. Ayun, no? Ayan, Talaga naman, talaga Sir naman. Lambert, talaga. Talaga naman, na patuloy na tulong-tulong tayo. Nabanggit ko nga kahapon, anak, yung apo ni Sir Lambert, kumakain ng gulay. At nagpapahiwatig, sabi niya, sa bawat pagkain ng gulay, may nangyayari. Ayun, Nakikilahok eh. nakikilahok talaga yan. Ezekiel ang pangalan nung, kaya malapit na malapit sa puso. Inaanak ko po yun actually, si Ezekiel. Napaka-pogi, kamukhang-kamukha ng nanay at lolo. Ayan. Ayan. Thank you, Lord. Hashtag Samba Pilipinas, sabi natin Maylin Kim. Si Meshach Reyes, ang nagbabalik nating kaibigan na si Meshach, ay nandito. Ay blessed weekend po sa lahat. Great day po Samba Pilipinas. Hello sa'yo. And we love you, Sir Lambert and the family. And si Romel Fileo, mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Magandang araw po, kasamba. Ayan, si Pastor Isaiah Joshua Magpantay. Great day po, Samba Pilipinas. Ganun din si Pastor Ella Dampitan. Great day po. Yes, amen po. Salamat po, Lord. And speaking of these two pastors, yung sa ating church dyan, we are starting as a house church pero they're looking for a place already, ay nagsimula na. Diyan sa Cabanatuan City ang ating Sunday gathering diyan. Sa pangunguna, of course, ni Pastor Josh Magpantay. Ayan. Karamihan ay kabataan. Ayan, pinakabata sa ating pamilya ay nandiyan. Isabel Kate. Nagko-contribute lahat na anak. Sino yun? Yung batang nandun? Si Amy. Hindi, nandun. Ayun, talagang bagong ayos ng buhok si Pastor. Si Franz, of course, some of our church family members in Cabanatuan City, and we're excited sa mga makukuha nilang place dyan because our family in Dasmariñas as well ay naghahanap na rin ng place Correct. for our church Sunday services. Correct. Talagang tayo ay we're we going are to engaging, anak. Yan, And engaging. of course, isang dekada ng Samba Pilipinas certified. And of course, certified to engage, certified to occupy. At alam natin, maraming mga inihandang mga bodily forms sa season of reproduction. It's high time for reproducing our own kind. Yes. No, Amen and amen. Of course, Ayun, no? aligned to the God kind, anak. Ayun, no? Talagang buhat-buhat God kind yan. O, di ba? Oh, di ba? Nagsisimula sa pamilya talaga nagsisimula. Dalawang pamilya yan. Ang ganda ng book ni Pastor. Ayan, anak, tunay na pagsamba sa larangan naman ng iglesia yan.
Of Ayun. course, kanina yung sa TikTok, anak, tunay na pagsamba sa larangan ng musika. Ayan. At kanina yung sa larangan ng pamilya, yung mga bata. So sa lahat ng aspeto ay alam natin, we are into the mastery of the cutting edge of true worship dito sa ating munting platform ng Samba Pilipinas. Amen and amen. So, tatlong ano yun, pakaagad. Tatlong pillars yun. Family, church, at pamilya, saka arts and iglesia, entertainment. Musika. Yan, Ano arts ba? and entertainment. So, those are three important pillars of society that we are trying to reach and magkaroon tayo ng influence and eventually, even in those business, sa business pa, meron din po tayo dyan. Oo Speaking nga, of oo. that, congratulations sa ating kumpanya. Congratulations. Nagkaroon na tayo ng contract signing Yan. with a partner, Praise Korean God. University. Praise God. Dumating yung tatlong Ayun, no? Koreano. Ayan. Oh, sa SODSO po yan, Of doon mismo course, sa ang ating ating office. CEO ay Pirmahan na ayan, yun. talagang pumipirma kahit kaliwete. Oh, di ba? Kaliwete mo yung pirma yan, no? Kaliwete, kinakaliwa Talagang lang yan. parang pinopromote nila yung ano, yung inuman sa likod. Hindi natanggal eh. Ayun. oh. Merong cafe. Ganda. Oh, congratulations po, of course, to Congratulations. SODSO Thank you, Educational Lord. Consultancy Services. At alam po ninyo yung naging partner natin na yan. Actually, of course, my ninong is there. Ninong Chris Olzame. Yung naging partner po natin na yan, ang makikinabang po dyan talaga ay ang ating mga pastors and mga church leaders na gustong mag-mission sa South Correct. Korea at makakapag-aral sila ng Masters in Theology dyan. Correct. Dadaan sila anak sa baga student visa anak na kung saan pwede silang magstay doon at magmasteral and of course eventually ay makapasok makapag-open ng mga ministeryo na kung saan ay makakapagtanim ng binhi ng galaw ng Diyos. Amen and amen. And kanina nga po nung sa meeting po namin, every Saturday, meron kami meeting sa SODSO at talagang gaganda ng mga balita and meron na naman nakikipag-partner po sa atin. So, tuloy-tuloy ang daloy ng biyaya ng Panginoon Diyos even in our own businesses, mga God-given businesses po natin ay talaga namang amazing ang Sabi nga pagkilos ni, Lord. di ba, ni Sir Lambert, pag tumubo, hindi nahinto. Uy. Kanino galing yun? Alex Ayala. Ayan, tama yun, no? Pag lumago Congrats po. naman. Ayan, sabi ni Pastor Josh at saka ni Pastor Ezekiel pa, congrats daw po sa SODSO. Si Pastor Ella ganun din. Kino-congrats ang ating Man, kumpanya. congratulations indeed sa grasya ng Panginoon sa patuloy na pagtatapat sa instruction ng Diyos. Alam natin sa ating nugget na nagsasabi, natural things that we are doing in obedience to the instructions of God will give us supernatural results that our minds cannot comprehend. Amen and amen. So, wag natin maliitin ang mga ating mga ginagawa sa mga kapanahonang ito. Though, pag tinignan natin, parang wala namang nangyayari. Parang natural lang yung ginagawa natin. Pero, sabi nga nung nugget pa, ano po yun? Natural things that we are doing in obedience to the instructions of God will give us supernatural results that our minds cannot comprehend. Ang witness naman ng God-given song natin, ang di kayang isipin ay kaya niyang gawin. Ayan po yung nugget na yun. Yung nugget. Saktong-sakto yan. Ayan, napakaganda at napaka-powerful ng nugget po na yun. And then actually, yung mga nuggets po na yun, nakapost po yan sa Elmer Magpantay dyan po sa Facebook. Alright? And tonight, our second song is a song that is already in Spotify and Apple Music. This song is called Alab ng Puso. Sa gitna ng dilim ay may sinag ng liwanag
Amen, mga kasamba Pilipinas. Sa gitna ng dilim ay may sinag ng liwanag, alab ng puso ng iyong mga anak. Tayong mga anak ng Diyos, let us keep our light shine and let us stay amazing. Sabi nga ni Bishop Ariel, stay shining and remain Amazing. amazing. Speaking of Kaya- Bishop Ariel, actually may pinost kasi siya, si Ninong Ariel, a video of them singing. Siguro panoorin natin, no? Para marinig ninyo, alright? The power of God. Panahon mo na Pinoy Sa ating pagsama Diyos ay listening to the song composed by my inaanak Pastor Mark Magpantay, ang anak ni Pastor Elmer, ni Bishop Elmer Magpantay. Ayan. So, of course, if you know Ninong Ariel, si Pastor Ariel, actually, ang daming followers niyan sa Facebook eh. At talagang patuloy na nagtatagumpay pa yung kanyang platform dito sa social media. Talagang na-master niya na yung kanyang cutting edge, yung kanyang platform. A very humble man of God, na kung saan ay masasabi natin na proud Pinoy, na nakita naman natin na pinakikinggan niya kasama yung 5 niyang anak, nakikinig nung yung komposisyon na binigay sa iyo ni Lord, yung panahon mo na. At ito ay awitin ng para sa panawagan ng ating bayan. Siya ay talaga naman proud Pinoy ito eh. Talagang sabi niya doon sa video na panahon na nating mga Pilipino. Hindi lamang siya proud Pinoy, kundi Pinoy pride. Ayan, actually nandito po siya sa sa Manila pa. Meron siyang kinakandak na today po 'yun, no? Today Kasabay po actually nito yung master class niya dyan sa Quezon City. And sabi nga po ni Papa, siguro one of his master classes na gagawin yung mga Samba Pilipinas pastors pwede pong maka-attend doon at pwede silang matutunan ng napakaraming bagay. Balancing. Congratulations sa inyo, of course, to my Ninong Ariel. And we hope to see you very soon when we go to Korea. Congratulations. At meron din siya pang meron din siyang God-given song, lyrics niya, pero ginawa ng melody ng kanyang panganay. So maganda siguro pag napunta tayo doon, record natin para magkaroon tayo ng parang souvenir Parang na bonding recording. na rin natin Oo nga sa po. kanya, sa kanyang pamilya. Alam natin, nung nagsisimula siya, ay isa siya sa nagbukas ng pinto Yes. yung kanilang church para magkaroon tayo ng event ng Samba Pilipinas. Amen. At malayo na narating ng kapatid natin na ito. At Pinoy pride nga siya kasi nga ay 30 aklat na nasulat niya eh. Yes. Hindi ordinaryo yun, anak eh. At kahit mga ibang mga lahi ay hindi ganun na marami mga books na author siya ng books na napakarami. 30 po, 30. Oo, bata pa siya talagang Grabe marami nga yan. nakikinabang sa kanya ang katawan ni Kristo. Amen. Sa siyang malaking pagpapala para sa body of Christ. Amen and amen. Ayan, sabi nga ni Aline Manalo, amen and amen po. And blessed day po, mga kasamba Pilipinas, sabi ni Pastor Tay Allen Esponilla, si Aline. Congrats po, Sodso. Of course, Tita Marla, Resurrection. Great day po, watching while having my part-time babysitting job. Mabuhay ang galaw ng Diyos, sabi ni Tita Marl. And thank you for watching us, Tita. And nagbe-babysit pala si Tita. Masaya mag-babysit na sa Korea, no? Kalakasan ng Diyos ay lagi Yes. nasa kanya kasi alam naman natin puno ng kagalakan niya lagi. Amen and amen. Sabi ni Pastor Josh, thank you Lord for your grace. Thank you Lord, sabi naman ni Tita Maris at si Fileo Roneo. Good day po mga kasamba. Ayan. And of course, si Leonie Gula, thank you po Lord. Salamat po Lord. Salamat po God, sa God-given song, sabi naman ni Eileen Manalo. Wow, thank you po Lord, sabi ni Pastora Rafaela Joy Dampitan. Pinoy naman ngayon, high time. This is our season. This is our time to reproduce and take over, sabi ni Pastor Joshua Amen. Magpantay. Amen and amen to that. Amen and amen, anak, di ba? Na talagang this is a season of reproduction. Alam natin na
As the Holy Spirit is hovering, divine conception is happening. And eventually, spiritual birthing is continuing as the God kind is reproducing. Holy Family of God. If you want that lyrics, and nandun po yun sa mismong awitin na yan. Holy Family of God. Talagang ganoon ang process kung saan ay nagkakaroon ng mga spiritual birthing. It is not yung God reproducing of the God kind. It is not coming from the efforts of the arms of the flesh. It is not something done through the intellectual mastery or expertise na po pwede, even to the eloquence of articulation. Sabi nga ni Pablo, ang witness ng banal na salita ng Diyos ay hindi sa pamamagitan ng mga mabubulaklak na salita, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkilos ng banal na Espiritu. Amen and amen. Ayan. And of course, ilan sa ating kanina, pinakita po natin yung sa kabanatuan natin, yung Sunday gathering nila. And meron din of course dito sa San Jose City, Nueva Ecija, ang Cohabs Sunday gathering. And I believe we have video to show. Yan ang mga ating mga Cohabs. At every Sunday of course. And we are preparing for our place of worship. And tayo ay excited na magkaroon tayo ng place of worship. And to reproduce, sabi nga po ni Papa, reproduce our own kind. Correct. By using this platform of ministry. Nangangailangan na baga passion for soul and passion for the body. Kasi it is the bodily form that is going to manifest Amen. the life of Christ. We are, the body is the temple of the Holy Spirit. Those who are having in them the Spirit of God, the Christ in us, ika nga, the you in us, ay sila ang templo ng banal na Espiritu at sa pamamagitan ng katawan ay nakakapagmanifesto ang buhay ni Kristo. That's why, sabi ng aklat ng Roma na sinulat ni Apostol Pablo, I urge you, brethren, to offer your bodies as living sacrifices, holy and acceptable to God, which is your spiritual act of worship. Amen and amen. And our third song for tonight, it's a song part of Samba Pilipinas album as well, Ang Ating Armas. Ito na ang panahon, ito na yun. At ang ating armas, pagsamba Pilipinas. Ito na ang panahon, ito na yun. Ito na ang panahon, ito na yun. Ito na ang araw at magkakataon. Ito na ang sandali ng pagpupunyagi. Ito na ang oras ng pagwawagi. Ito na yun ang panahon, sama-sama tayong tutugon sa nataan. Tama na yan, tayo naman. At ang ating armas, pagsamba Pilipinas. Ito na ang panahon, ito na yun. Perlas na silangan, tunay na pagsamba ay nasa ating bayan. Gumising ka, o aking kaibigan, pagkat tayo ay may panawagan.
ito na ang panahon, ito na yon. At ang ating armas, pagsamba Pilipinas, ito na ang panahon, ito na yon. Ito na ang panahon, ito na yon. Tayo naman, panahon natin ngayon. Yan, tayo naman, panahon natin ngayon. At ang ating armas ay pagsamba Pilipinas. And of course, we are rising into the mastery of true worship, wherein true worship is manifesting the life of Christ in every aspect of it. Kaya naman nakikita natin na things are really being divinely done at ito ay hindi kayang isipin, ay kayang gawin ng ating Panginoon. Katulad na lamang sa larangan ng pagiging empleyado naman, itong ating isa sa mga spiritual son dyan sa lugar ng Cavite, si Fren anak ay Yan oh, congratulations Ayan, to Frenelyn Hernan. nag-top 1. Ayan. Top 1 siya. Sa Teka larangan ng lang ha. kanya- Sa larangan ng kanyang pagtatrabaho. Amen and amen. Si friend, top 1 siya. Top 1 Business Development Manager worldwide. Wow, Out of congratulations. 50 plus BDMs from 22 countries. Wow. So nakita nyo yung yung points niya, 50 points. Yung sumunod, 15. From Bangladesh. Tapos yung sumunod dyan, from, ano yun? Ano yan? Nemia, MENA. Mena. Okay. Bansa ba yan? Ang mahalaga dyan yung one. Frenelyn, Philippines. Philippines, praise From God. the Philippines. Ayan, talaga naman. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Actually pa yung yung award niya na yan, tawag dito, it's though si Frenelyn po yung main, group effort yan. So alam niyo kung sino kasama niya, galing din po sa atin, of course, si Steph Joy Ayan. at saka si Avel Abayan. Wow, talaga naman. Congratulations sa inyong Mga- tatlo. Mga kasama pala sa Godly Financiers. Yes po. Talaga naman, maaan ng tagumpay ang kanilang, of course, ang CEO ng ating kumpanya. Ayun, si Pastor Ty Elnar. Kaya congratulations. Of course, alam natin, ang ating armas ay pagsamba. Pilipinas. Oo nga. Yes. Ayan, ang pagsamba ay pagmamanifesto ng buhay ni Kristo maging sa larangan ng pagiging empleyado. Ayun, no? Di ba? Ayan. Marami nagko-congratulate. Congratulations po, Ma'am Friend. Siya na ang ma'am nyo, friend nyo pa, si Ma'am Friend. Salamat po, Lord. Ayan, sabi ni Pastora Steph May Pablo, congratulations, Frenelyn. Yehey! Sabi naman ni Pastora Nay Malumag Pantay, congratulations po. Sabi ni Deborah Dampitan, si Leonie naman, congratulations po. Ate Friend, congrats po. Lip GB Philippines, sabi ni Elin Manalo. Great day po, hashtag Samba Pilipinas, sabi ni Pastora Steph May Yan, Pablo. At siya rin ang ating sponsor for tonight. Palakpakan Ah, naman natin. Thank you. Of course, si Ate Pastora Steph May Pablo ay isa sa mga 4 na bagong naordinahan, Pastors. bilang Samba Pilipinas pastors, at meron siyang mga place of worship na pinapakita na talagang mga big time ng mga lugar ng place of worship, sapagkat humihilab na anak, humihilab na ang mga nasa loob ng sinapupunan, and it is about Kairos moment para magkaroon ng mga spiritual birthing ang mga ito. Kaya naman tayo ay patuloy na nakikilahok, nakikiambag para sa reproduction ng ating sariling uri. Amen and amen to that. And Miss Philippines, sabi nga ni Pastor Steph May. Ayan, sabi naman ni Pastor Ty Elnar through Ate Pastor Steph daw as country manager po. Ayan. Talagang buong team pala no? Buong team. Buong team talagang nasa Godly Financiers talaga na mga bata na nag-respond, na talagang ipinance ang
galaw ng Diyos. Amen and amen to that. Congratulations once again to all of you guys, and you made us proud right now. Yan. Maraming salamat anak, for it. of course, yan ay nasa leg ng Samba Pilipinas platform. Isa sa mga leg niyan ay ang Godly Finances, of course, ang Solso, at ang Godly Music, of course, ang You in Us, at ang Passion for the Body and Reaching the Remnant, of course, sila Pastor Tay Alan, of course, ang Cohabitation, ang Pagpapamilya, si Pastora Nay Cecil, at sa lahat ng larangan at maging sa pananampalataya at pananaghoy, ito si Pastora Nay Farida, na kung saan ay talaga naman nakikita natin na sa lahat na aspeto nagmamanifesto ang buhay ni Kristo. Amen and amen. Ayan, sumasagot na sila. Congrats po, Ma'am Steph, Ma'am Joy, Ma'am Friend, Sir Avel, sabi ni Aline. Thank you po, Lord, Dad, Ma'am, Tay Elnar, Fathers, Ate Pastora, Pastoras, Pastor Kuyas, and Ate Joy, Avel, and family po, sabi ni Frenelyn. Congratulations once again. Sa lahat po, Dad Bishop Elmer, Mami Malu, Tay Mark, Nay Mike, and our Tay Elner, sabi naman ni Pastora Stephanie Pablo. Salamat po, Lord. Alright? Yung isa pa, anak, na sino po? kasama sa 4 na bagong ordained na pastor, si Pastor Kuya Arnold. Pastor Arnold Belina, ay ito naman ay talagang pumupukpok ito sa Llanera. mga school, sa Llanera, sa school. Sa ay nagkakaroon ng open door at nakapagtanim ng binhi ng galaw ng Diyos. Amen and amen. Alam mo po yung Llanera, dito lang po yan malapit sa atin. And town lang po yun pa, tama po ba ako? Correct. It's a town, pero may mayor po yata yun. Ba't parang may May mayor, anak. Apo. And of course, taga doon po ang lolo at lola ni Juan Will at ni Cody. And nararamdaman ko parang meron inheritance, of course, si Cody doon at saka si Juan Will. So, Kaya nga, saka anak, meron parang meron itong imprenta ng pagiging makabayan. May historical yata yung lugar ano po, na- no? Yung entrance yung at exit Llanera. nila, talagang, ano po yung nakalagay doon pa sa unahan? Yung pinagpala yan. ang bayan na ang Diyos ang Panginoon. Tapos yung At isa po yung yung 8 rays. yan, sun rays sa ating flag. Ayan. Sama So, natin anak si Reverend Nay Tay Milo Coloma. hello, Tay. How are you po? Maraming salamat po sa pagsilip dito sa ating munting platform ng Samba Pilipinas, sa online station po natin, at dito sa ating munting programa na Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Amen. Of course, anak, kasama sila sa nagdiwang ng 39th anniversary ng BOJC. At of course, sila ay mga faithful na mga katipanero, at marami na rin nagkaroon ng reproduction sa kanilang tribo, sa kanilang lahi. At ang isa nga sa kanyang mga anak, ang kanyang panganay na anak ay nandoon ngayon sa lugar ng Germany, at balita ko pasunod na rin ang buong pamilya at makatulong, of course, ng ating Reverend Tatay Reggie Ocampo, at of course ay bitbitin ang imprenta ng galaw ng Diyos na kanilang inilalakad, minamaster bilang godly family and of course godly children. Nagmamanifesto, anak, ang buhay ni Kristo. At of course, alam natin, inclined sa musika ang mag-asawa na ito, si Shael, at of course si Ana Prangela. Congrats everyone, sabi ni Tay Milo. Thank you, Tay. Thank you so much Thank you po. po. And actually, last week, meron po tayo last week po na live. Meron po, ano? Oh, meron. And thank you naman tayo kay Ate Maylin, though, advance kasi yung birthday ni siya Ate ang May. ating sponsor, Siya yung sponsor last week. Maraming salamat, Ate Maylin, for being our sponsor last week, Yeah. of course. And like I said kanina, earlier, si Pastora Ate Stephanie naman, ate sponsor for tonight. Sa mga nanonood sa atin, every week kasi, kailangan natin ng sponsor. Si Ano Ate Mylene Kim ay, alam natin itong mga naordinahan ng mga pastors, Samba Pilipinas pastors, ay dumaan sila sa level ng maturity na kung saan ay
sila ay responsible para sa mga bagong mga panganak. We are not having the reproduction of members, but we are into raising up children of God into becoming sons of God. Wherein tayo ay sabi nga na ating Patriarcha Dad Solomon ay theosis. We are returning back, being restored back to the original intention of the Lord why He created man in His image and His likeness, and through being reconformed to the life of Christ, alam natin, makakabalik tayo doon sa nawala, sa humanity, nawala dahil sa pagbagsak, ng first Adam, na kung saan ay nahulog sa temptation at sa deception na ginawa ng serpent. Pero yung second Adam, ang ating Panginoong Jesus, ay hindi nahulog at siya ang naging nagpakita ng halimbawa na pwede tayong makabalik sa original intention ng Diyos, that we are created in the image and likeness of Christ. Naghahayag kami ng pagsisisi sa mga aral mong aming iwinaksi. Ang pagkakaisa aming sinantabi, nagkanya-kanya, nagkampi-kampi. Bunga nito ay parusa. Ang kahirapan sa inang bayan, nasisikil dahil sa aming pagtataksil. Kami ngayon ay iyong tinitipan upang selyohan ang pambansang tipan ng katapatan.
Basbasan ng tipan namin, buong bansa ay pag-isahin. Pambansang tipan, isang God-given song na may kinalaman sa pagkilos ng Panginoon patungkol sa pagbababa ng kanyang tipan. Napakalinaw ng tinuro na sa tema ng Ministries of the Bride of Jesus Christ na of course ang ating Reverend Dad Solomon na naging speaker, at ang tema ay Hesed, na kung saan ay may kinalaman sa steadfast love, forever faithfulness ng Panginoon sa kanyang tipan, sa tao. Talaga naman napakalalim ng pinaghugutan ng mga kapahayagan na nagpapakita ng napakatinding dakilang katapatan at pag-ibig ng Diyos na siya'y nakipagtipan sa tao, at alam natin na makakarating tayo, makabalik tayo sa napakalinaw ng kapahayagan na may kinalaman sa pagmomodelo ng ating Panginoong Jesucristo, kaya siya ay nagkatawang tao upang ipakita na kaya ng tao na makabalik. At ito'y sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, because sabi nga ng witness ng Banal na Kasulatan, Jesus is the way, the only way to the Father, the truth and the life. Kaya grabe, anak, at ito ang naging talaga kapag nawala ang tipan, talaga nagkakaroon ng pagdurusa ang bayan eh. Amen. Kaya nga ito nakalimutan ng ating mga, maging ng ating mga bayani sa panahon nila Bonifacio at nila Juan Luna, nila Emilio Aguinaldo, nagkaroon ng pagtataksil. Kaya ito ay nagkaroon ng pambansang tipan na pinangunahan ng bahagi ng kanyang katawan upang may balik ang katapatan sa Diyos at katapatan sa bawat lahing Pilipino. Amen and Bawat amen. lahing kayo manggianak, kaya tayo laging nakikigalak sa tagumpay na nagkakaroon ng ating kabayan na si Alex Ayala. Ayan. Alright. Amen and amen. Amen and amen po, sabi ni Pastor Tay Elnar Magpantay. Amen po, sabi ni Avela Bayan. Sabi ni Pastor Joshua Magpantay, salamat po, O Diyos, sa inyong tipan sa aming bayan. Amen. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas. Salamat po, Lord, sabi ni Steph Joy. And ni Sandra Ray, ganun din, thank you po, Lord. Amen po. Maraming salamat. And of course, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa patuloy niyang galaw sa ating bayan, and then despite of all the things that are happening right now in our nation, ang pinanghahakawakan natin ang pangako ng Panginoong Diyos sa ating bansa. Kaya tayo ay laging excited. Ayan, maraming salamat po sa aming mga tatay na nagbigay ng buhay upang kami ay makasama sa tipan ng Diyos. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas, sabi ni Pastor Joshua Magpantay. So yun po, actually pa yung apat po natin mga Samba Pilipinas pastors, talaga patuloy po ang kanilang pagtatanim. Correct. And patuloy din ang kanilang mga exploits na bigay ng Panginoong Diyos sa kanila. And we are excited for the mga lugar, yung mga places na ibibigay sa kanila ni Lord. And we are monitoring it. Kayo nga po nagmo-monitor sa mga events, sa mga of course, tuloy-tuloy yung development, at tinitignan natin yung new breed of pastoring na kung saan ay merong sangkap ng fathering dimension upang sa ganon ay mapalaki ang mga ipapanganak sa kaharian at sila ay mag-mature. They will be raised to be matured sons to a manifested son. And nakita natin ito'y sa larangan ng kanya iglesia, at lahat, nakita natin lahat ng bagay, nakikilahok tayo sapagkat we are into the mastery of our cutting edge ang tunay na pagsamba. Amen. Sabi nga na awitin, anak, ang ating armas ay pagsamba.
Pilipinas. Kaya sa lahat ng larangan, sa musika, kanina napakita natin, sa pagpapamilya, sa iglesia, sa larangan ng pamamahala ng pera, sa pananampalataya, at sa lahat na aspeto, sa edukasyon, ay talaga naman na nagmamanifesto ang buhay ni Kristo. We are called to be a worshiping nation, a true worshiping nation. So, we are rising through the leading and the movings of the Lord our God. Amen and amen. Ayan, sabi ni Pastor Ella. Thank you po, Lord. Amen and amen po, sabi naman ni Steph Joy. Alright, maraming salamat ang mga kasamba Pilipinas at sa pagtuloy niyong pagsuporta at pagsubaybay dito sa ating programa na Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Actually, dito sa studio na to, 2 segment na nagagawa natin. Isa sa TikTok, isa sa Facebook. Marami pang mga parating, mga kapatid, mga kapamilya. At patuloy niyong abangan ang ating mga paparating na segments dito lang sa Samba Pilipinas Online Station. And of course, the pictures that are posted right now on your screens are the God-given businesses. Ayan. Mga financial arm ng Samba Pilipinas po yan. Hindi ko na po isa-isahin, napakarami po niyan. But main thing is that our company, the Sodso Educational Consultancy Services, is really doing exploits in this field. And we thank the Lord for His faithfulness and His guidance and His grace and mercy upon our company. Maraming salamat po. And for those of you guys who are touched by the Lord to be part of this ministry, Samba Pilipinas Ministries, you can send some financial or just a prayer is a big help for us. Correct. So, but if you are touched by the Lord to be part of, by sowing seeds financially, you can send through this GCash number on your screens. That is the GCash number of my dad. Alright? So, sa mga ilan lang sa inyo na gusto at maging part ng ministry ng Samba Pilipinas. Also, and this year being the 10th year of Samba Pilipinas, one of our celebrations pa ay in South Korea, the birthplace of Samba Pilipinas. So, abang-abang lang po kayo sa mga announcements po natin. Thanksgiving offering natin sa Lord. Anak, Yes. at sama niyo po kami sa inyong mga travails na ma-aprobahan yung aming mga visas at alam naman natin kapag ito ay may instruction si Lord, may paggagawa si Lord, sigurado tayo, sasamahan tayo ng Lord dito. Amen and amen. So, see you soon, Tita Marl, kung nandiyan ka pa. Yung anak, yung isa sa mga Thanksgiving offerings natin ay yung mangyayaring event sa ating financial arm dyan sa lugar ng Davao. Oo nga pala, nakalimutan ko po. Ang Sodso and LibGB, of course, will be going to Davao City this coming September 18. September 18, that's going to be in Davao City. So, yan po ang ating expo. And for those of you na mga taga-dyan dyan sa Visayas at Mindanao at malalapit na lugar, pwede po kayong sumama sa amin. Ngayong September 18 po gaganapin yan sa Davao City. And also, do not forget, yung yung Kabataan Naman event natin under Samba Pilipinas. Meron ng dalawa na naghahanap po ng perfect date para sa pagganap ng Kabataan Naman event natin sa kanilang mga lugar, yung Tarlac and Aurora po yan. And of course, we are desiring to be able to set another one dyan sa ating Cavite place. Lahat ng yan, anak, na ating sinasagawa ay it's not for the sake of having events. It is not for the sake of anything, but it is about participation of the reproduction of the God kind. And of course, tayo ay nagko-contribute sa atmosphere at sa temperature na meron ng ating bayan nang sa ganon ay mabuo ang sinasabi nating bagyo ng galaw ng Diyos sa ating bansang Pilipinas. Amen and amen po. Do not forget to follow Sir Mark M on TikTok para magsama-sama tayo. Every night po yan, nagla-live ako. And on Saturdays, yan po ang ating special live dyan sa TikTok. Together with our live, of course, dito sa live natin sa Samba Pilipinas. Yan po ang ilan sa ating mga ginagawa. And also, any last words? Excited po, Kabataan Naman, sabi ni Pastor Isaiah Joshua Magpantay. And handa na kayo, mga kabataan, kakausapin namin kayo. And speaking of kabataan, Ate One Will, any last words for tonight, please? And maraming salamat po mga Samba Pilipinas for joining us this evening. See you po again next live.
Anak, nandiyan si Pastor Sarah Park. Oh, Pastor Sarah Park. Makagawi tayo From Busan. sa Busan, ano? Actually, si Yuan po, na-announce po kasi natin last time na supposed to be magko-compete po siya sa Busan. Pero hindi po natuloy. So, pinangako naman po sa kanya ni Mami Pastora Naimalu na papakantahin pa rin siya sa Busan pa nagpunta tayo. Siguro matutulungan tayo ni Pastora Park na Sabay din makakanta. anak ang schedule no? Nagiging sabay din yung schedule kung natuloy si Yuan. Ano Pero po? mamimili siya Ano sabay yung schedule natin sa Busan at yung pagpunta natin sa South Korea. Kaya nga, Oo nga po eh. na pinipili niya kung saan Kaya siya inano mag-apply eh. ng Kaya visa. pinatigil ni Lord yung isa. Doon Hindi. tayo sa Pero sana kung Sandikada. yes, kung sakasakali man pa na makapunta tayo ng Busan, of course, nakakamiss din ng Busan and of course our brethren there, sila Pastora Sarah Park and all the brethren in Busan. So, maybe, believing that kumasya yung time natin Correct. just in case na makapunta tayo. So, yun po. Maraming any last words pa before we go po? Nagpapasalamat lang tayo patuloy sa lahat ng ating mga kasamba Pilipinas. Salamat po sa inyong pakikitoka at pakiambag sa ating munting platform ng Samba Pilipinas. Sandikada na po tayo this coming September 11, 2026. Kaya, Sandikada ng Samba Pilipinas. Thank Amen. you so much. At Yuan in Busan, sabi ni Pastor Josh magpantay. Actually, si Pastor Josh kasama rin yan sa Korea. Okay, maraming salamat for joining us tonight dito sa ating Samba Pilipinas Online Station presents Mabuhay ang Galaw ng Diyos sa Pilipinas. Hanggang sa muli po next Saturday ulit magsama-sama tayo. 6 p.m. Philippine Time yan dito sa Facebook. Makita-kita tayo every 6 p.m. Philippine Time Saturday. At maraming salamat for those of you na nakisama sa amin, naki-fellowship, naki-worship sa amin ngayong gabing ito at nakinig ng mga updates natin mula sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po at makita-kita tayo muli. Isang sigaw bago kami umuwi. 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Samba Pilipinas! Congratulations, Ate Gay, at welcome kay Baby Autumn. All right.